An exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay former Representative Ace Barber. Siya po ay ang nagsisilbing House Prosecution Impeachment Advisor. Dati rin po siyang kinatawan ng Surigao del Norte. Narito ang exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay former Representative Barbers. Okay mga kabombots Star Nation, kasama natin ngayon ng House Prosecution Advisor and the former Surigao del Norte, Representative Robert Ace Barbers. Sir, welcome sa Bombo Radio Philippines. Hi, good afternoon, Bombo Jaira. Yes. Magandang hapon sa ating mga kababayan. Okay sir, unang-una katatapos lamang ng ika-11th day nitong impeachment trial Vice President Sara Duterte. Sir, kumusta yung flow ngayon sa unang pagtalakay dito sa unang witness ngayon na si Wamil, no? Yeah, Yung Roderick former commission audit na ano dito. Kumusta sir yung pagtalakay ngayon sa impeachment court? Well, marami siyang sinabi na nakapagpalakas no, ng allegations dun sa Article 1 na inilatag ng ating prosecution panel. No? Unang-una doon, nagbigay siya ng testimonya na sinasabi niya na itong Office of the Vice President sa panahon ni Vice President Sara Duterte ay first time niyang na-encounter o na-experience because in the previous vice presidents hindi naman din sila nagkaroon ng nagkaroon ng expenditures doon sa sinasabing confidential funds. No? That's one. Another is that doon naman sa pag-submit ng mga dokumento no to liquidate itong mga confidential funds ito ng OVP at ng DepEd, may nakita silang mga kakulangan no, dun sa justification. Kaya nga sinabi niya doon sa kanyang statement kanina, sinabi niya non-compliant no, yung Office of the Vice President at saka yung DepEd Secretary's Office before in liquidating all these funds that they use for confidential purposes. So third, nabanggit din niya na hindi angkop yung sinubmit na mga dokumento nila no doon sa purpose ng kanilang paggamit ng pondo sa confidential fund. Kasi may mga panuntunan yan, may mga requirements yan as to how you will liquidate yung mga confidential funds and intelligence funds. Gaano kalaki yung impact nito knowing na marami no yung mga supporters ni Vice President Sara Duterte. Tapos sinabi noon sa buong taon niya, may higit isang dekada na pagsisilbi dito, si Vice President lang kumpara doon sa mga former Vice President Jojo Marbinay and Leni Robredo. Si Vice President Sara Duterte lang yung may record nitong confidential funds. Yun nga no, kaya nga according to the witness no si Mr. Roderick Wamil, first time niyang nagkaroon ng ganung klaseng inaudit na pondo galing sa confidential fund ng Office of the Vice President at saka DepEd Secretary. No? Kasi never pa naman na nangyari na nagkaroon ng ganong kalaking mga confidential fund expenditures ang mga opisinang yan. Kaya sabi niya, ito ay kumbaga parang first time niyang na-encounter. Ngayong Article 1 na ang tinatalakay, Representative, bakit mahalagang unahin ang flow of the money bago ang usapin kung saan pa ito napunta? Well, unang-una, syempre, ang pinaka-importante, papatunayan na itong perang ito ay pondo ng bayan. No? Ay, ibig sabihin, public funds ito ay nanggaling sa mga buwis na binayad ng bawat Pilipino na ginamit for a certain purpose. No? Ito nga, yung sinasabi nila, ang kanilang justification dito, ang purpose nila ay confidential para daw for national security, intelligence gathering, etc. etc. Walang problema doon. No? And we can remain confidential pagdating sa ganun. Ang what is not confidential, yung accountability, no? Kasi may mga panuntunan kung paano mo siya i-liquidate. Ibig sabihin may proseso kang dapat sundan kung gagamit ka ng confidential or intelligence fund para nang sa ganun matiyak natin no na hindi sayang o hindi hindi binaliwala ang mga rules on and using these funds na public funds. Bawat piso niyan dapat all accounted for. Sa legal strategy ng prosecution, bakit mahalagang ma-establish muna ang accountability na mention niyo po kanina sa process ng paggasta nitong confidential funds?
Well, syempre, alam mo, ang gumagamit na hindi lahat ng kawani ng gobyerno o yung matataas na opisyal ng gobyerno ay merong intelligence funds. No? Ang intelligence fund ay ina-appropriate yan ng Kongreso. Kung ikay mabibigyan ng intelligence fund, kagaya na nangyari sa Office of the Vice President at saka sa Office ng DepEd Secretary, which is first time no, na nagkaroon ng ganyang klaseng appropriation, mas mataas yung requirement and stricto dapat yung pag-liquidate o paggamit nito. Kaya nga, the accountability ay napakahalaga dahil ito ay malaking pondo ng bayan. Kaya dapat every single centavo ay ma-account. Okay. Sa usapin ng command responsibility, lumalabas sa testimonya ang papel ng iba't ibang opisyal sa pagproseso ng confidential funds. Sa legal standpoint, sir, bakit mahalagang matukoy kung sino yung nag-authorize ng bawat akbang nito? Oo, kasi alam mo, kung ikaw ang head ng ahensya na gagamit ng sinasabi nating confidential or intelligence fund, dapat ikaw, sa'yo lang manggagaling yung order, no? Kung kanino ibibigay ito, o saan gagamitin ito, at ano ang kailangan paggamitan nito, no? Hindi naman pwedeng kung ako ang hepe, ako yung hepe ng ahensya, yung head ng agency yan, ibibigay ko yan doon sa secretary ko na ikaw na bahala dyan sa perang yan. And you're talking of hundreds of millions of pesos, ha? Kaya napakahalaga na yung under the rules, dyan sa COA Auditing and Accounting Rules, ang head of agency lamang ang may karapatan at may authority under the law na mag-disburse nitong mga perang ito. Now, syempre, hindi naman physically possible na siya lahat ang mag-ano niyan. Merong ina-assign, no? Sa loob ng ahensyang yan, may ina-assign na isang tao na ina-appoint bilang SDO. No? Ano yung SDO? Yung Special Disbursement or Disbursing Officer. Ibig sabihin, inaatas sa kanya ng hepe ng ahensya na siya ang mag-distribute upon the orders kung kanino sasabihin ng hepe kung paano gagamitin yan. Yun nga, kadugtong niyan sa inyong naging sagot. Hanggang saan yung pananagutan ng head office sa paggamit ng confidential funds kahit may ibang personnel na humahawak ng process nito? Ay, nako, masyado malaki ang kanyang responsibility dyan. No? In fact, hindi naman unang-una para makagamit ka niyan, kailangan mo mag-submit ng physical and financial plan. No? Yung physical and financial plan, yan yung magiging batayan kung paano mo gagamitin o paano mo i-disburse yung pera. No? So, may plano. No? Yung planong yan, hindi yan pwedeng gawin lang ng kung sino-sino. Ang gumagawa ng planong yan ay yung hepe. Kaya nga meron doon approved by, di ba? Merong phrase doon sa report, sa financial and physical plan, nakalagay doon approved by. No? Even to a point that i-disburse yan, approved by. Laging may approved by. In this case, the one that signs the document is yung head ng agency. So dito sa nililitis natin ngayon, ang head ng agency sa DepEd ay si former Secretary, incumbent Vice President Sara Duterte, at alam naman natin na sa OVP ay yung ating incumbent Vice President. Now, papasok dito yung documentary evidence. Ano ang gusto niyong maunawaan ng ating mga ordinaryong mamamayang Pilipino nakatutok dito no, sa impeachment trial tungkol sa papel ng Commission on Audit Findings sa impeachment trial? Hindi ba magkaiba ang audit findings at ang impeachment proceedings, Representative? Okay, ang basihan ng ating isinampang reklamo sa impeachment trial ay nakasaad dun sa Article 1, yung maling paggamit ng confidential fund ng ating Vice Presidente. Yan ang unang step, no? At doon, pinapakita natin na may mga ebidensyang pinipresenta ng prosecution para patunayan na merong maling paggamit noon confidential fund. Kagaya kanina, halimbawa, no, binanggit doon yung sinabi na maraming nakatanggap ng pera, 70,000, 200,000, 80,000, 50,000 pesos mula sa pondo ng bayan na ibinigay lang sa kung kani-kanino dahil may mga pangalan nakalagay, no? Halimbawa si Mary Grace Piatos, no? Yung sikat na Mary Grace Piatos, mukhang nakatanggap siya ng 70,000. Meron pa isang Piatos na nakatanggap naman ng Renan Piatos, nakatanggap naman ng, kung di ako nagkakamali, 80,000 pesos, no? Now, maraming naglalaro sa isipan ng ating ordinaryong mamamayan eh. Una,
Bakit 70,000 na natanggap ni Mary Grace Piatos at 80,000 si Renan Piatos? Yan ba dalawa magkapatid, mag-asawa, magpinsan o kung ano man, 'di ba? Saan sila ginamit? Ano ba to sila? Mga informers ba ito? Et cetera, et cetera. Are they agents of the Armed Forces of the Philippines or assets of the Philippine National Police? So, posibleng ganun eh. Kaya nga napakahalaga na makita sa plano at sa paggamit ng pondo kung paano ito ginamit. That's where the accountability mechanism comes into play. Oo, pero ano yung reaction niyo, sir? Kasi iba't ibang pangalan na yung lumutang in different aliases. Tapos, as per the Philippine Statistics Authority, wala naman talaga nag-exist ng mga pangalan ito. Meron na naging medyo katatawanan lang kanina yung Andilim. Ano kaya yung pumasok dito? Why ito yung mga pangalan na ginamit? Tapos, na-accept siya, may mga signatories. Paano kaya ma-identify? At bukod din dyan, yung nakikita mo, yung mga sinubmit na dokumento, may petsa. At yung petsa, labas dun sa period na saan winidraw at ginamit yung pondo. Sinabi doon na in confidential fund na yan, 125 million ay October, November, December of 2022. Pero yung acknowledgement receipts o yung mga papeles na sinubmit nila to liquidate yung sinasabing amount na yan ay dated 2023. At nakita ng prosecution na yung kabuuang halaga doon sa 125 million na 2023 ang petsa ng kanilang liquidation na hindi na pasok doon sa period ng pinaggamitan ng pondo dahil 2022 nga yung pondo yan, last quarter, October, November, December, umaabot ng around 26 million pesos. So, yan pa lang ang initial na nakita. Now, kanina nabanggit mo na ang PSA to substantiate yung sinasabi nating ebidensya. Of course, tatawagin din siya doon sa witness stand at para bigyan pa tayo ng mga sapat na impormasyon tungkol dyan. So far, sa ngayon, I cannot preempt kung ano yung gusto nilang sabihin. But we will see kung anong information pwede niyang i-share pag siya na ang sumalang dyan sa witness stand. Sa ngayong araw, sir, ng paglilitis, how would you assess yung performance naman ng depensa dito? Kasi nakita natin medyo madalang yung pag-object dito ni Attorney Michael Powa. And na-mention niya kanina, to strike off the record, yung mga naging sagot ni Wamil doon, kaugnay doon sa 40 million pesos na gamot para sa mga gamot and other supplies. Sabi ni Attorney Powa, after ng trial, sinabi niya, yung questions ni Attorney Kapunan ay okay naman daw, pero yung sagot lamang ng ating witness ay gusto niya ipa-strike off the record. Pero hindi ito pinalusot Yes. ni presiding officer, dahil nakita niya na tama naman ang sagot ng ating witness dahil nga ang kanyang sagot ay base doon sa provision ng joint circular ng COA, Sinabi doon na ito lang yung mga pagkakagastusan ayon sa batas at ayon sa memong ito lamang ang mga listahan ng mga pwedeng pagkagastuhan ng intelligence. But why would he consider na itong witness ay hindi competent enough na mag-answer sa mga... Well, ang kanilang allegation sa depensa ay hindi daw competent because hindi naman daw niya alam kung hindi kasama yung mga grocery, pangalan ng grocery o pangalan ng hardware. Yes, Pero that's kaya nga pinayagan ng ating presiding officer na sumagot dun sa tanong ni Attorney Kapunan base sa kanyang nalalaman. Hindi naman siya dahil totoo nga naman, wala naman nakalagay doon na pwede kang mag-liquidate gamit ang resibo ng hardware o gamit ang resibo ng grocery. And lastly, from my answer, ano naman ang aasahan natin para sa ika-12 naman na araw nitong impeachment trial? Vice President? Tuloy-tuloy ang testimony ni Roderick Wamil, kasi mahaba-haba ito eh. In fact, yung na-stipulate kanina ay dun lang sa 800 names, o yung 800 pieces of documents, na kung saan naglalaman ng mga pangalan ng mga taong apparently ay nakatanggap ng pera o ng anumang ayuda mula dun sa
intelligent or confidential funds na yan. So napaka halaga yung testimonya talaga ni ano dahil siya mismo nag-examine, siya ang tumingin, siya ang nag-audit nitong mga liquidation na ito. At siya mismo bilang isang experienced na auditor, nagulat siya no? Na ganito yung klaseng mga liquidation sinubmit ng Office of the Vice President na hindi tugma doon sa Joint Circular Memorandum na sinasabing ito ang lang dapat pagkagastusan nitong perang ito. Okay. Sir, with that, thank you so much. Mga Kabombot Star Nation, si House Prosecution Advisor and former Surigao del Norte Representative Robert Ace Barberson. Maraming salamat sa pagpapaunlak namin sa Bombo Radio Philippines. Thank you very much, Jaira, and more power. Ang exclusive interview ng Bombo Radio Philippines mga kabombo kay Representative Ace, former Representative Ace Barbers. At isa po siya sa mga nagsisilbing tagapagsalita rin ng House Prosecution Panel mga kabombo. Abangan po ninyo mamaya ang atin pang live coverage mga before 10 ng umaga ay muli po tayong sasaklaw sa atin pong or papat lang sa atin pong mga ere para ho sa ating regular coverage na nagpapatuloy pa rin po na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.